Yes, good more earnings, everyone. I am Maylene Cruz and welcome. Welcome to the question and answer portion with our medical doctor, Dr. Alex Ibay. But before we proceed to the question and answer, I would like to introduce first si Doc Alex for the sake of the first timers. Okay, so si Dr. Alex Ibay po is a family physician and he's been practicing integrative medicine for already 25 years. And he is a member of the Philippine Academy of Family Physicians Incorporated, and he is based in Quezon Province. And he is also a user of the iTera Care device. Ginagamit niya po ang iTera Care devices natin sa kanyang clinic. So, yes, without further ado po, I would like to call on our medical doctor, dear, our dear doctor, Dr. Alex Ibay. Yes, good evening. Thank you, Mai. Good evening. Yes, good evening po. Okay. Ang audio? Clear, very clear po, Doc. Okay, yes. Okay, good evening. Thank you very much, Mai. And likewise, maraming salamat din kay Rudolph para sa kanyang product presentation. So sabi ko nga, pagka yung mga first-timers, makinig lang silang mabuti sa dinidiscuss ni Rudolph, maintindihan nila about yung ating product and likewise yung ating business presentation. Well, for those bago pa lang po sa atin, so ang practice ko po is yung family medicine and integrative medicine. Pero most of the time, siyempre as a family doctor, uh, uh, ginagamit ko po yung conventional or Western medicine. And then ini-apply ko lang po yung alternative or traditional medicine kung kinakailangan. So pag sinabi po nating integrative medicine, ito pa ay gumagamit po or ina-apply po natin yung principles of traditional Chinese medicine, alternative medicine. Likewise, ginagamit ko rin po yung conventional or ito pong Western medicine. Ano po? So, kasi nung last time meron po akong parang nagtanong parang yung sa ating paggamit ng iTera Care. So sinasabi niya bakit daw yung kinakailangan yung 'di ba as much as possible wag sa malamig habang nagbo-blow tayo wag sa malamig or if ever wag itututok. And then naman after mag iTera Care dapat hindi magbabasa o maliligo. Pupunta sa malamig na malamig right after. So, paano daw ba yun? Bakit daw ba may scientific explanation? Sabi ko, actually, ganito yan eh. Sa principles ng traditional Chinese medicine, naku, yung tinatawag nating ibang paradigm po yun. Ako po nung nag-aral po ako ng acupuncture kasi basic dapat pag-aralan ng traditional Chinese medicine. So we talk about yung meridians, chakras, yan po yung mga chi energies. Yan po actually wala po yung scientific explanation. Pero ilang years na po yung pag-apply nila nitong sa traditional Chinese medicine. Tawag dito, marami ang actually hindi ba sabihin natin dumilib nang hindi naman actually napapaliwanag ng ganun as in sa Western medicine napapaliwanag po natin yung sabi namin natin meron kami yung physiology, pathophysiology and all the like na ganyan pero pag sa TCM po hindi po natin ini-apply po yun mahirap po ako nung nag-aral po ako niyan sumakit po ang ulo ko kasi magkaiba po yung sa TCM, traditional, we talk of energy. So may meridians. Pagdating naman po sa Western medicine, we talk of the blood vessels. Doon po dumadalo yung dugo. Doon po yung sa nerves. So ganun po So doon po natin kung bakit po hindi natin kinakailangan ng scientific explanation with regards to traditional Chinese medicine. Kung nakinig po kayo sa mga naka-attend po nung ako dun sa WeCare Academy nung pong nag-explain ako about yung principles po ng sickness sa traditional Chinese medicine, yung dampness, cold, and all that, like, parang yung sunod-sunod po. And then, meron din pong isa kasi na
natanong din po niya yung bang si Rudolph, na-discuss na kanina to, iba pag ginagawa natin yung basic protocol, so sa hands, sa feet, tapos yung po mga lymph nodes, Then may nagtanong po, paano kung hindi ko po magawa lahat yung basic protocol. So ang sagot doon ay ganito. Yun po ang suggested natin. So as much as possible, gawin niyo po yung basic protocol, ma-follow nyo. Pero if ever, hindi nyo po ma-follow yun, let's say, number one dyan, di ba, ang problema yung likod, yung spine, kasi pag wala ka nung device na yung machine, hindi mo magagawa yan unless somebody ang gagawa sa pagbublow. So, if ever po, hindi nyo po ma-follow yung basic protocol, yung lahat po, yan. Hindi, wag po kayong maano na, ay baka hindi maging tumalab or baka hindi maging effective. Ganon din po yun. So as long as yung hands and feet po nagagawa po ninyo and ibang lymph na po, yung acupuncture points po, okay lang po yun. No? So don't worry na hindi po. So na-discuss ko lang po yun kasi nga marami pa rin pong nalilito with regards po doon sa kung bakit daw nga hindi daw pwedeng malamigan. Although from time to time inuulit-ulit po nating nababanggit yan. Si Sir Rudolph nababanggit din yan. And likewise sa mga iba pong nag-present po nababanggit din po yan. So let's go ahead na po sa ating Q&A. Yes, thank you for that information, Doc Alex. Very essential din po talaga na malaman po nila yan dahil napakarami po talagang nagtatanong at nagtataka, no? Bakit po, marami silang mga bakit-bakit. Okay, so thank you po. Very clear po ang inyong pagpapaliwanag. At sige po, before po we start, gusto lang po natin na makapag-set muna ng structure para po ma-serve natin yung 134 po tayo in this room, Doc. And Yes, meron po tayo from other countries. Meron po ako nakita dito from UK, from Canada. Paki-chat na rin po ang inyo kung saan po ang inyong location para po ma-mention natin kayo later, no? Kapag makasingit-singit para makapagpahinga ng konti si Doc while nagko-Q&A. Ayan. So, sige po. Bali, ang uunahin po natin i-entertain is yung mga questions po, mga type-in questions. And then, kung meron po talagang feeling ninyo, kailangan nyo pong makausap si Doc. And personal question nyo po yon. Kumbaga, kayo po yung merong health problem, no? Or health challenges. Mas maganda po na makapag-video on po kayo para makita po kayo ni Doc. Okay, at makapagbigay po siya ng mas accurate na diagnosis or parang consultation, ano. So ayan, meron po tayo from Malta, Europe. And good evening po from Masbate City. Ayan. So good evening po sa inyo. And of course, ayan, from Osamis talagang gusto nila din magpabate. Hello po, hello. Welcome po to our Q&A. Sige po. So, ganun lang po. And of course, when we ask, especially po kapag yung video po na question, I mean live question, please limit po our question into 2. Okay, yun po yung maximum and please ask a direct question po. Wala na pong mga kung ano-anong unnecessary po na mga explanation. All right po? If that's okay with you, now we can start po. Okay. So Doc, based on the message po dito, no, chat message, so meron po tayong unang tanong from Miss Roslyn Villa. Pwede daw po ba siyang gamitin ng nag-heart bypass 2 months ago? Wala daw pong stent pero open heart surgery ang pinagdaanan. Yes, pwede po. Pwede po yan. Ang precaution lang po natin ay kung doon sa mga nagkaroon ng stent. Ano po yung angioplasty, pero iba po yung bypass natin. I-bypass po kasi talagang po yun pong open heart surgery po yun. Pinapalitan po talaga yung kanilang blood vessel po pinapalitan. So okay po, pwede po gamitin po doon ang iTera. Alright, pwede. Another question, Doc, from Maria Elisa. Pwede daw po ba ang iTera Care sa fatty liver? Yes, pwede po. Pero first of all, ang importante po sa fatty liver is to
avoid po, to avoid. So yung fatty liver po kasi pwedeng ang source po niyan is yung alcoholic at saka yung non-alcoholic. Ano po? So yung mga magiinom, so ang pinakang first and foremost, iwasan yung pong pag-iinom, itigil. Doon naman po sa non-alcoholic fatty liver disease, yun po ay yung excess carbohydrates. Yun po kasi marami po sa atin na akala natin ang nagkokos ng fatty liver is yung taba o yung karne o yung mga mantika. Ano po? So hindi po yun. Ang nagkokos po talaga ng fatty liver ay yung sobrang carbohydrates po. So ano po ba yung mga carbohydrates at saka po yung mga sweets? Ano po? Number one po dyan ay yung maraming kumain ng kanin, maraming kumain ng pansit, at ng mga tinapay, tsaka po yung mga cake, mga pizza, at saka po yung mga tatamis, mga fruit juice po, So yun po ang iiwasan pag po may fatty liver disease. Ouch, ang Then dami. i-blow po, sorry po. Ang paggamit po, sorry. Ang paggamit po ng Itera is basic protocol, and then po drink plenty of charged water, and then i-blow po yung liver area, so right upper quadrant. Ayun, ang daming tinamaan doon, Dok, ha? Mahilig kumain ng kanin, di ba? Pansit, mga... Yung sobra. sobra, Kasi sobra. di ba uso na ngayon ng only rice, So Mm. yun po ang iiwasan. Yes po. Okay. Pwede naman kumain pero yung in Yes, yung tama lang moderation po. po. Okay, all right. Wag lang mag-indulge. Okay po. Ito pong another question. I think kahit na minimension po every time na product presentation pero baka gusto po nila marinig from you, Doc. Kapag daw po may lens replacement na cataract surgery patients po, pwede pa po bang itapat sa mata? Hindi na dapat kahit kasi pagka may lens implant, yun ang isa sa precaution natin na hindi na dapat gagamit ng Itera. Wag nang itatapat. Pwede niyang gamitin other areas of the body, pero wag na lang itatapat dun mismo sa kanyang mata na may lens. May lens replacement because of yung cataract niya. Exactly. Another question, Doc, pwede po ba siyang gamitin sa special child para ma-develop po yung condition niya? So pwede niyo pong itry, pero hindi po ganun kadali kasi yun po mga ganyang special child, marami po yung dapat na ibang i-consider. Kaya po sila nag-undergo po ng therapy. Pero pwede niyo pong gamitin ang iTera sa kanya. Okay. Sandali po. Okay. Meron daw, this is from Miss Jessie and Merly. Um, Meron daw po silang friend who is already 70 and was diagnosed with liver cirrhosis last December. She's vomiting blood na. Will using Itera still benefit her? What's the best protocol po for her? Okay, kasi pag sinabi nating liver cirrhosis, medyo nasa late stage na po. So yun na nga po yung nagsisimula, yung fatty liver, and then habang nagtatagal, dun po ang punta niya sa liver cirrhosis. So pag po liver cirrhosis, sad to say, hindi na po ganun ka dali na para isabihin po natin na magiging effective ang Itera. Pero there's no harm in trying. Doon po din, yung fatty liver, parang katulad ng fatty liver, doon po sa right upper quadrant po ninyo itatapat ang pagbo-bloat. So na ito po ang liver, so dapat po ay dito po sa area po ito. Yan. Sa kanan po, itaas ng abdomen. Oh, wow. Bumalik na naman pala yung no. Maganda po talaga yan yung meron. Ayan. Yes. From Mr. Virgilio Ocampo, how and where do I need to blow for stiff or trigger fingers? Trigger finger. So, Finger. usually yan po trigger finger, rin po ng arthritis po yan, ang form ng arthritis, yun po yung trigger finger, yun po yung biglang nakaganon, baloktot tapos biglang iigkas. So pwede niyo pong i-blow, yung pong affected na finger po ninyo, i-blow niyo lang po ng 50, tsagain niyo lang po hanggang 15 minutes.
matyaga lang po, matyaga. Okay. Hello po sa first timer, si Mr. Freddy Bombales. First time niya daw po maka-attend nito. Hello po. Good evening sa inyo. From Miss Minda Collado, saan daw po banda i-blow kung diabetic and high blood ang tao? Okay, so nagdi-discuss na natin before ang diabetes. So before kasi ang ni-emphasize ko lamang na mag-concentrate pag-blow ay dun sa pancreas. Yung pancreas po ay nasa likod sa ilalim ng atay, sa likod po ng stomach. Nandoon po yung pancreas sa likod po. So kasi kaya po nung una nababanggit ko lamang na yung pancreas kasi ang pancreas po ay nagpo-produce ng insulin. So medyo mahabang i-discuss po ang insulin po narinig sa mga diabetic. Pero kasi nag-attend naman po ako ng lagi ng pag mayroong mga po kami ng mga seminars. So yung sa diabetes po kasi multi-organ na po ang involved diyan. So from muscle, kidneys. So kaya napaka-importante po diyan ang basic protocol. Pero sa ngayon po ang isa bukod doon sa ituturo ko po sa inyo yung sa pancreas mas mabuti rin pong i-blow niyo po yung inyong yung likod, yung kidney area. Kasi meron po kaming ginagamit pong gamot ngayon sa mga diabetic para po hindi magtuloy yung kanyang pagkakaroon po ng chronic kidney kasi yun pong isang complication. Marami pong may chronic kidney disease. Ang number one cause po niyan ay diabetes. So meron pong isang binibigay na gamot na parang ang kanya pong action ay para doon sa kidney para ma-reabsorb na po ulit yung sugar. So doon po ang isang isasad yung pancreas at yung kidney. Pero actually po ang diabetes is multi-organ po. Maraming organs na po ang hindi na po lang pancreas lang. Pero number one po na natin sa diabetes is yun pa rin lifestyle din po. Lifestyle, kahit pong mga lifestyle diseases, lifestyle po ang dapat na baguhin. Yes. Okay, so marami pong malulungkot dyan, kasi lifestyle. Maraming babaguhin. Okay, naging habit na. Kasi anyway, meron po kayong kababayan from Calawag, Quezon, Doc, si Mr. June Banse. June Kumusta daw Banse, po sa nakita ko inyo? nga. Yes po. Another question, Doc, from Mr. Freddy Bombales. Pwede po bang itong gamitin sa may fracture sa pelvic? Fracture sa pelvis. Pwede pong gamitin kasi pag fracture po sa pelvis, usually po ay hindi naman na po ino-opera. So parang medication lang and then hinihintay lang po na kumbaga kung pwede pang mabuo ulit po yung fracture po doon. Pero makakatulong po ang itera po doon. I-blow nyo lang po doon sa itapat nyo ang pag-blow doon siyempre alam nyo naman po sa x-ray kung alin yung affected. Doon nyo po i-blow ng 15 to 30 minutes, 2 times a day. Okay. Meron pong curious question here. Not sure nga daw po kung pwedeng i-ask, but we will ask this anyway. How is the conventional medical society accepts the use of iTera Care po? Is it openly accepted daw po ba in the Philippines, Doc? Siyempre sa medical society, sa medical aspect ng siyempre kasi ganito 'yon, medyo sabi nga natin sa amin kasi lagi meron kami sinasabi evidence-based. Okay? So ang parang ibig sabihin nun, yan ba ay maraming studies na ginawa at yan ba ay ginawa? So kung sa clinical studies, meron pong ginawa. Pero siyempre iba-ibang bansa po ang nag-ano po niyan. So alam mo, kaya nga itong one of the reasons kaya hindi natin din ini-register ito as a medical device kasi it needs a lot of alam mo sa medical community medyo komplikado po yan kahit pa sabihin mo yan ay accepted na ng maraming pag hindi yan yung inapprove yan marami kasing mga societies so pag hindi yan inapprove ng ganito
parang nakasantabi lang yan. So ganun kasi. So sa mga doktor naman, sa ako, sa akin, bakit ba ako gumagamit yan? Unang-una, sa mga ano namin is, first, it will, first do no harm. So as I think naman, ang Itera naman, based on studies, wala naman siyang radiation. Hindi wala naman siyang harm na nagagawa. So yun yung una. Pangalawa, para sa akin, nakita ko naman na nakakatulong sa pasyente. Kumbaga para sa akin is, bakit ko naman hindi gamitin kung sa tingin ko man makakatulong? So yun po ang stand ko doon. Pero kung sasabihin po natin, pero sa totoo lang po, unti-unti nang ina-accept po ng mga. Ganun naman po kasi sa medical community. Hindi po yan ganun kadali na parang bigla. Tingnan mo po, isang example ko sa inyo. Ang acupuncture, ilang thousand of years bago pa magkaroon ng ano. Pero hindi po yan basta-basta inaccept ng medical community. Ang tagal po. Pero ngayon, tingnan nyo po, tinanggap na po ng medical community na ang acupuncture is really part ng mga pwedeng gamitin po para makatulong sa pasyente. Ganon din po yan. Yes, Di ba time will sabi nga come. Yes is yung po. frequency is the future of medicine. No? Ito Yes. na, Eto na. unti-unti na. Yes po, yes po. And we are very fortunate and blessed kasi tayo po, tayo yung nag-umpisa. Alright. Yes. So yes, from Miss Eileen Cabria, can we use at autism children just to maintain at their bone? Kasi ganyan po, ang stand ko po sa ganyan is yung mga neurodevelopmental na ganyan po is multidisciplinary po ang approach diyan. Hindi po yan yung basta parang may medication, lagi pong multidisciplinary. Ibig sabihin po noon, may therapy, may medication, saka po. And then kung makakatulong po ang ITERA, subukan niyo po. Subukan niyo po. Ganun lang po talaga. Pero meron po tayong mga testimonials na nakatulong po sa may mga autism. Yes, opo. Nakatulong sa autism, iba-ibang countries po na mga testimonies regarding autism. Okay, makikita po natin yan actually sa YouTube. Pag nag-Google po tayo, makikita rin po natin yung mga testimonies nila. Sila po yung nag-upload. Anyway, another question, Doc, from Junmar Dumail. Pwede daw po ba, paano ang tamang pag-therapy sa mga nagda-dialysis po? So, kasi pag po Nagda-dialysis. nag-dialysis yan CKD stage 5 na po. Mm-mm. So, sabi nga po natin, ang ITERA care po, hindi niya po ma-reverse at kahit naman po dialysis per se, hindi po niya kayang, hindi niya po, or kahit na po although may mga experimental po, mga tinatry po ngayon, ng mga medications na sabi daw ay pwedeng i-reverse daw po yung function o hindi naman po totally i-normalize pero at least nag ano po ba sabi natin is from stage 5 nabalik sa stage 4 stage 3 pero yun po ay hindi pa po ganun ka accepted po ng pero sa ITERA po so marami naman may ilan po tayong mga naging testimonials po na makakapagsabi po na talaga pong naging nakatulong po sa kanila ang ITERA. Yung pong una, edi yung namlalesen ng medications nila, tapos yung quality of life po nila nababago. Hindi katulad ng dati pag nag-undergo ng dialysis, after dialysis, laging nanghihina. And then po, padagdag po ang medications na wala naman pong nangyayari. Halimbawa po, ang creatinine nila, 13. Lagi na pong 13, pataas ay pataas pa. With ITERA, at least po, meron tayong ilan na nakatulong at naibaba nila po ang kanilang creatinine, na lessen na medication, at saka po yung quality of life po nila ay nagbago. Yes. Based po sa case dito sa Davao ng CKD5 na nagda-dialysis po 3 times a week, ang unang pong na nag-improve talaga is yung tulog. Before po dialysis, before ITERA Care, 3 hours per day lang po ang tulog niya. That's why dahil yan po din siguro, Doc, yung dahilan kasi hindi nakakapag-regenerate ang cell, hindi po nakakapag-repair, kaya po lalo
Kaya po lumala ng lumala yung kanyang Yes, oo. pakiramdam. Hindi na nakakakain, wala na, hindi na po practice ng kanyang daily life, daily activities because of that. Dahil kulang sa tulog. Ang tulog po ang pinaka-natural na paraan para po mag-improve ang health natin, 'di ba? So, yung mga yun po yung case po dito sa Davao, yun po yung problema niya na nag-improve. Kaya po natulungan po talaga siya, and right now nga po instead of 12 medicines, ang doctor niya po inano na lang, kinat down po into 3 na lang ngayon. Tapos yung pagdadialysis niya po, instead of 3 times, twice week na lang po. Tapos, kung dati po, siya po kailangan dalhin, ihatid pa sa dialysis center at after niyan, hinang-hina po siya. Ngayon po, yung taong nagdadialysis, siya po ang nagmomotor. Nagmomotor po, papunta po doon sa dialysis center, and after that po, kaya niya pa rin po yung katawan niya after ng dialysis. Malakas pa rin po siya. Ang ginagawa niya lang po, bago siya mag-dialysis, mini-make sure niya na makapag-blower po muna siya para meron po siyang enough energy. So, yun po is based on the real story po dito sa Davao City. So, very effective po din talaga siya. Okay, so another question, Doc. Pwede daw po ba itong gamitin sa may cancer na nagki-chemotherapy na? Pwede nyo pong gamitin, pero don't expect po na yung result niya is yung bang gagaling po sa cancer. No? So, ang ilagi po natin sinasabi, pag may cancer, at least yung quality of life niya nababago. Yung pain niya nababawasan. So, meron nga po ako dati nung pasyente na may cancer, dati hindi makakain. Medyo nakakaano na siya ng konti. Yun, gumaganda po ang tulog. Pero yun pong sasabihin natin po bang yung cancer niya yung maggumaling, meron pong gumaling, breast CA, nakita po natin, mga colon cancer, pero yan po ay depende po, so pwede pong magtiyaga. Ganun po ang gagawin po ninyo. Pero kahit po nagki-chemotherapy or under treatment, pwede pong gamitin ang iTera. Yes, especially po for as a pain reliever. As a pain reliever. So, yes. From Miss Norma Yusingbo po, another case of cancer. Ito po, 75 years old, breast cancer survivor. One breast removed na. Tapos ngayon po, yung other breast niya na naman, nagmetastasize na to lungs and bones. May small brain tumor na rin po, and starting na po mag-blurry ang vision. Patient is still active. Pwede po ba siya mag-iTera care? Pwede po. So ang diyan po pagka ganyan, yung talagang basic protocol po, tagalan nyo na lang. Doon na lang po. Kasi kung ang metastasis almost saan-saan na po, yung basic protocol na lang po ang inyong pinakang gagawin. Tagalan nyo na lang po. 30 minutes or more, pwede po. Doon na lang kayo mag-concentrate po. Okay. Related question po sa breast cancer. Meron pong breast cancer na gumamit ng iTera. After a week po ay nag-constipate po siya. Ano po kaya ang cause nito? Ano po ang dapat gawin? At saan po pwedeng mag-blow? Okay. So minsan kasi talaga ganyan yung mga sabi natin, mga healing crisis na nangyayari, pwede magdumi, pwede mag-constipate. So, ang kailangan lang po doon ay dagdagan lang niya ang inom pa niya ng charged water. And then, pwede po naman niyang i-blow yung abdominal area niya aside from yung kanyang binublo na kanyang may breast CA. Ano po? Yes. Doc from France, galing watching from Marinduque. Hello po. Ask lang po kung pwede ba ma-therapy ang bagong opera sa matres. 1 week pa lang po na operahan. Saan daw po pwedeng i-blow? Okay, so yun po ay pwede kasi yung po ba nga ang iTera, yung terahertz can facilitate healing, ang healing po ng wound. So maganda pong gamitin po. So doon niyo po i-blow sa mismong yung site po ng inoperahan. Yun pong ito. Kung ano nga po operation niya? Sorry po. Anong operation Matres ang po, matres. Okay, so either hysterectomy or
total abdominal hysterectomy or yung tabiso kung tawagin na. So doon po sa area po noon, ang maghihil na po doon yung wound itself. Kasi kung tinanggal na po yung kanyang mattress, yung at least yung mga ligaments na lang po, yung connective tissue na lang po na doon. Yung mattress per se, maring tinanggal na po. Okay. From Miss Carmelita Sulio, medyo may not clear po sa question, but tingnan po natin kung maintindihan ni Doc. May bakal po siya sa right clavicle. Lagi sumasakit ang back, tapat ng clavicle. Okay lang ba na baliw ko likod ko? Di po kasi nawawala kahit i-blow ko siya. Pwede pong ituloy nyo lang yung pinakang likod kasi kasi kanilalagyan ng bakal Blow. kasi Okay, blow. oo. Kasi pag nilalagyan ng bakal para hindi na kasi magbasta-basta yun ma-align magdudugsong kung malayo na. So nilalagyan ng bakal para maging ma-align yon. So maring may epekto pa yun nung pagkakalagay ng bakal may ano. So kung masakit yung kabila na likod, pwede niyo pong i-blow po yun. Yung kabila po. Ang hindi lang po pwede yung mismong may implant, may bakal ang inyong iboblo. Pero yung likod po, pwede na po yun. Okay, pwede po. From Miss Feli Phipps, pwede daw po ba ang BioLite sa may heart damage, diagnose ischemic cardiomyopathy, cardiac dysrhythmia, chronic atrial fibrillation at may hypothyroidism po. Tapos meron din pong type 2 diabetes. First timer, ilang minutes at ilang level po. Okay, so kung paggagamit po ng iTera Bio, so mag-start, pwede naman pong gumamit. Pero sa precaution po natin, kaya sinasabi natin na pagka mayroong heart disease, kasi baka mamaya po may nangyayari na sa kaso. Dapat unang-una, hindi siya magsosolo. Kung gagamit pa po siya noon, dapat mayroong siyang accompanying person na at least magmumotor para if ever, hindi siya, alam niya, magmisan mayroong side effect na sinasabi natin. At least mayroong magte-turn off agad nung machine. So, mag-start, ang unang ano natin doon is mag-start muna sa low level. So, di ba, yan ay 10, 30 hanggang 30 minutes. So, ang pinaka-ano niyan is 10 minutes. And then, ang level 3 or below 5 muna. Doon mag-start muna siya doon. And then, kung okay lang sa kanya, then gradually pwede niyang itaas ng 5 level yung ano. Pero ako, ay isasuggest ko hanggang 5 lang ang level ng intensity niya para hindi siya masyadong ano. And then, wag mo muna niyang tatagalan. So, first week, 5 minutes, 10 minutes muna. Then, habang natagal, tsaka na lang niya iahabaan. Pero, yung intensity dapat hindi tataas sa 5. Okay. Okay. From Mr. Jun Barce, na-stroke daw po siya, right side body ang affected. So, saan daw po dapat i-focus ang iTera? Okay, so dapat ay yung sa head ay sa left side. And then yung kanyang extremities na paralyzed, yung right side. So sa head, 15 minutes sa left side. Right side mo ay 15 minutes. Okay. From Miss 15 to Chi. 30 minutes. Okay po. From Miss Chi, paano po ang tamang blowing pag masakit ang puson pag nag-urinate? So una dapat ay di pagpacheck ka ng ihi mo. Kasi nga baka may urinary tract infection. Pero ang tamang paggamit ay di i-blow mo lang yung puson. Una muna dapat uminom ka ng at least 10 glasses ng charged water. 10 glasses and then i-blow mo yung puson, yung hypogastric area, pelvic area ng 15 to 30 minutes 2 times a day. Pero dapat magpa-check ka ng ihi. Magpunta ka sa doktor o sa clinic at ma-check ang ihi mo. Kasi baka may infection na kinakailangan mag-inom ka ng antibiotic. From Miss Loy Baslingit, saan po pwede iTera ang bumaba ang potassium? Potassium. So, wala tayong specific protocol para sa pagbaba ng potassium. Kasi although ang potassium, maraming unang-una, yung simpleng yung pagkain ng saging, nakakataas ng potassium, yung pagkain ng mga gulay, mga green leafy vegetables, nakakataas ng potassium. And then pag talagang kinakailangan, may sobrang panghihina, dapat meron siyang
una dapat ma-check up siya ng doktor kasi i-check yung dugo niya at kung kinakailangan, bibigyan siya ng mga medications para tumaas ang kanyang potassium. Okay. Pero specific protocol, wala sa ano. So i-blow mo yung basic protocol, ganun lang gawin nyo. Ano? Then drink plenty of charged water. Opo. Pero specific protocol for low potassium, wala po tayong gano'n. Pwede po siya, Doc, mag-blow sa spine ng mas matagal po? Pwede po. Kaya nga yung Oh, basic protocol ang ano natin, ha? Ang opo. mag-concentrate doon. Okay, sige po. Pwede po bang gamitin ito sa pagpuputi ng buhok? Ang anak ko, 16 years old, maputi na lahat ang buhok. Yes, meron po tayong mga Nabubuhok po yan. siya. Oo, marami na po tayong gumamit ng Itera and so far, maganda po ang naging result sa kanila. Kumitim po ang buhok, yung mga dating mapuputi. Yes, tiyaga lang po, tiyaga. Taga lang. Okay, yeah. Sometimes it takes months po. Okay, from Miss Marie Vid. Ano po ang protocol ng severe plantar fasciitis sa 12 years old? O, bata pa siya, no? 12 years old, may plantar fasciitis na. So, alam mo, nung minsan, inaano kaya sa YouTube ang dami-dami kasi mga exercises na pinapagawa, iba-iba. Although ang plantar fasciitis hindi naman po delikado ito. Yung talampakan kasi yung fascia, yun po ang namamaga kaya sumasakit. So yun po ang pwede niyo pong bago matulog sa gabi, i-blow niyo na po ng 15 minutes po. Kung alin po, kung left or right side po ng paa niya ang naapektuhan. Okay. From Minglanilla, Cebu. Okay lang po ba aabot po ng 45 minutes ang pag-blow basta hindi mag-twice a day? 15 minutes sa left breast, 15 minutes sa likod. Kasi follow po namin ang blowing guide for optimal results. Low on shoulder blades for... okay. Ano ba yung tanong niya? Okay lang po ba na aabot daw siya na mag-blow ng 45 minutes? Yes po, opo. Kaya lang, ang pag-classic ang gamit ninyo, hindi nyo pwedeng dire-diretsong 45 minutes. So let's say, nag-basic protocol muna kayo. So i-rest nyo muna po na at least 5 minutes. Hintayin nyo lumamig-lamig ng konti yung nozzle niya, yung pinakandulo. Then continue po ulit kung basta as long na hindi po kayo mag-exceed ng 2 hours in a day. Okay lang po yun. Yung 45, di 45, di 1.5 hours lang. So may kulang pa rin ng 30 30 minutes. minutes Pwede pa. pa. Pwede pa. From Coach V, Tagkawayan, Quezon. How about po ang gallstone? Kaya po bang mawala using Itera Care? Okay, so tsatsagain niyo po, although hindi ko 100% na sasabihin ganon ka effective, pero magtsaga lang po kayo. Meron po tayong kidney stones, gallbladder stones na natunaw po because of Itera. And drink plenty of charged water, mga 10 to 12 glasses po a day. All right. From Mr. Fernando and Yolanda, pwede kaya i-blow agad sa mata ang may glaucoma? Direct sa mata daw po? At gaano kalayo? Kasi mainit, Doc. Okay. O talagang mainit, Kahit ako pag sa mata, medyo yan. Actually, ang gamit ko NV spec ito, Ang Oh, suot ko salamin. wow. NV spec ito. Okay. Yeah. Marami na Sige. pong Okay. testimonies yung So, NBSPEC. bali, kung sa glaucoma, siyempre mainit. Yung yung i-set nyo yung distance at saka yung lowest setting na matotolerate ninyo. Pero ang isang dapat, from time to time habang nagbo-blow kayo, imo-moisten nyo po ng charged water. And then meron po tayong mga testimonials na nag-improve po ang condition nila dahil sa Itera Care. Meron nga pong
isang ako nakitang testimony, talagang gumaling po ang kanyang glaucoma. Hindi na po naoperahan. Kasi usually ang glaucoma po is inooperahan po yun. Kasi nag-i-increase yung pressure ng mata. May ginagawa pong procedure para hindi na po, para ano po, bumaba yung presyon ng mata. Kung may high blood po sa blood vessels, meron din pong increased pressure po sa mata. Yun na nga po yung glaucoma. Okay. Meron po daw from Miss Gemma Miral, just want to share, meron daw po siyang neighbor na nagda-dialysis at bawat schedule niya ay nahihilo at nagsusuka at di makatulog. Mula ng akin siyang mabayo, ay mablow. Salamat sa Diyos, sarap ng tulog at no suka, no hilo. Kaya nagulat ang doktor niya at 3 times siya Okay. nagda-dialysis, but now twice na lang. Oh, 'di ba? May confirmation yung case dito sa Okay. Davao. Okay, so nangyari din po pala ito kay Miss Gemma Miral sa neighbor po niya. Okay, thank you for sharing, Miss Gemma. Okay, si Doc Bunny. Hello, Doc. Meron daw po siyang question on tinnitus. Yes, Doc, go ahead. Would you like to ask it live video? Yes, Yes, Doc Bunny, good evening. unmute yourself po, Doc. You're Yes, sorry, still medyo okay. unstable ang Yun. internet din namin dito. Okay, Yeah. okay. Yes, hello. Good Good to see evening. you, Doc Alex. Hi, magandang gabi po sa inyo dyan. Yes, And good to see you it's good to too. see you again. Tapos And na to all bakasyon our... mo, ano? Yeah, I'm back in Canada right now. It's 9 degrees here and we're Wow. going to springtime. So medyo umiinit na to 10 degrees. So Oh my. yeah, Mainit my na po heart yung goes 10 degrees. malamig pa sa amin yan, pero umiinit na siya yung 10 degrees sa amin. Okay. Going My up. first things first, my heart goes to our people in the Philippines because I'm really concerned with my family, my friends, and to all of you there in the Philippines because of the heat wave. Just be careful lang po. Just be careful. But first things first, thank you so much for letting me join in. Sorry I was late because I attended our meeting with the coaching staff and with Jazz and Christian. But anyway, so my question, Doc Alex, is if there is a severe tinnitus, we know that's the hearing, and that's much of the ringing of the ear. I have some few challenges with one of my patient. How do you approach it so far with your experience, Doc? Oh, sorry, medyo mahinang internet namin. So choppy yung kay Doc Bunny. Actually, hindi ko Oo, masyadong narinig. narinig. Sorry. Okay lang, Doc. Doc, yung tinnitus, Doc, I have one patient. How would you approach kung paano niya marirelieve yung lessening ng ringing ng ear? With your Okay, experience, okay. Doc, if you share that. So, based dun sa mga studies ko, readings with... Yes, okay. Yes, so, yes. Ang isasuggest ko doon is kasi itong sternocleidomastoid muscle is pwedeng maging trigger point yan, ng trigger point na nagkokos yan ng tinnitus, ringing of the ear. So, if ang suggest kong protocol is yung i-blow mo, pag i-blow, so Doc. para ma-involve ito. Yan. Both ears na, both ears. Both ears, okay. Doc, pakiulit, saan i-blow? Where do you do this? Etong yung ear mismo and then the sternocleidomastoid. Oh, right here. Okay. Where the vagal nerve is located, right? Yes, pero it's the muscle mismo. It's the Yung muscle ang nagiging trigger point. This one. Nandiyan ang trigger point niyan. Okay. Okay.
I see. I see. Maraming salamat po, Doc. Thank you so much. Sayang, hindi tayo You're nakita, but welcome, Doc Wani. Good to yeah. see you. Yeah, it's good to see you too. I saw Mylene in Davao. Nandun kami, and it's good to see Ah, Mylene, yes, and oo. Sayang, di tayo nakita, no? no worries, Yes. Doc. I'm going home again next year, so I'll see you guys around. Thank you so much. Okay. Yes. Just Thank let you. me know. Baka this time magkita na tayo. Yes. Yeah, And and if ever you guys go to Canada, let me know. I'll pick you up at the airport. yes. And Thank you. we're very much humbled po Okay. doon sa pag-attend ni Dr. Bonnie sa internal stamina building training po dito sa Davao City. Imagine, no, nag-fly pa to Davao, no? And thank you so much, Doc. You're welcome. You're most welcome. All right. Thank you po. Thank you. Yes. Na question po from the chat messages, Doc. Balik po tayo. Hello, Miss Irene Okay. Valdeavilla. Yes. Sa mga may metal implants daw po ba, safe po daw bang gamitin po ang Pro na cold setting? Medyo mahina internet namin, Ay, ano? yes, So opo. medyo nagiging choppy. Pwede daw po bang gamitin ang Pro na cold setting po para daw po dun sa may mga metal implants? Actually, hindi ko maintindihan. Choppy kasi, Maylin. Sorry. Mahina ang internet. Okay po. Sige. Pwede daw po bang gamitin sa may mga metal implants ang cold setting po ng Pro? Doc? Pwede naman. Pwede. Okay. Okay. Pero as much as possible, try nyo lang. Kung if ever, kung sa cold setting, nagkaroon ng parang pain, so stop nyo na lang. Pero kasi usually, ang nag-cause kasi talaga nag-reaction dyan, yung heat. Pero yung terahertz, sometimes, it can medyo magkaroon ng reaction. So, kung magkakaroon ng reaction, so don't discontinue. Stop using yung Pro. Kahit sa cold setting. Yan. Pwede naman gamitin kasi all Other parts other of the areas body. of the body. Okay. Yes, yes. Okay. Same goes po. Meron pong tanong dito from Miss Wer. Yun po din, can we use the Pro on patients who underwent total hip and total knee and with stents? Paano daw po? So avoid nyo po yun. So please, avoid nyo po yung may stent, yung may metal implants. So precautionary measure lang po yan. Avoid the focus blowing on that areas. Pero sa ibang part po, di ba, Doc, pwede naman? Yes, pwede po. Okay. Okay. From Miss Mary, good evening po. What's mid aphasia? Where to blow and how many minutes daw po? Pwede daw po ba ang BioLite? Pwede po. Pero pag po, it's a neurodegenerative disorder, so mas mabuti po is yung gamit protocol na ginagawa natin is yung sa top forehead. So forehead, 5 minutes, top of the head, and then back of the head. Total of 15 minutes yun po. Okay. Baka po mild aphasia po ito, no? Okay. Pwede daw po ba ang BioLite? Sa may mild aphasia po. Yes, pwedeng BioLite? Opo, pwede daw po bang gamitin? Pwede po. Yes, pwedeng gamitin ng BioLite. Alright. Pwede po. Okay. Thank you Yes, po. pwedeng gamitin. Okay po. Narinig po namin, Doc. Okay, from Miss Evangeline Sinisa from Australia po siya. Hello, Miss Vanch. Pwede po bang gumamit ng BioLite kapag may metal screw and disc implant sa cervical spine po? Doc? Di avoid nyo po. Kung yes, medyo mahina kasi internet. Yes So po. kung merong metal sa spine, ang i-blow is above yung area and below. Just avoid po yung mismong area na merong metal implant. Okay, yes, Doc. Pero Above and below the implant. yes po. Doc, pwede daw po ba ang BioLite?
BioLite po, Doc. Pwede daw po ba niyang gamitin ang BioLite? Kung meron po siyang cervical, may implant po siya sa cervical Ano, spine. hindi pwede. Ano? Yeah. Hindi pwede. Okay. Isa sa precaution ng basta may implants, we don't recommend using Itera Bio or Itera BioLite. All right. That's clear po. From Miss Sabina Atienza, tataas ho ba ang platelet? Kasi 140 ho ang platelet count ng kaibigan ko. Pag nag-Itera, Opo. pwede pong magtaas ang platelet kasi ini-stimulate po ng Itera yung ating bone marrow, tapos yung stem cells ang magpo-produce po ng platelet. So, yun po ang gagawin ng Itera. Okay. Ano ginagamit? Okay. From Miss Norma Yusingbo, Doc, 69-year-old female with chronic bone marrow disorder on medication. May water retention ang right leg, may sugat na. 1.3 last Saturday ang creatinine. Hindi po siya diabetic but with heart ailment. Ano daw po ang recommendation nyo? Kasi kung may heart ailment, so dapat under ng cardiologist, and he's being handled by a cardiologist, yung specialist sa puso. Kasi yung kanyang edema, yung cause ng puso, dapat meron siyang medications para diuretic para umihim, mawala yung edema niya. Pangalawa, para makontrol din yung function po ng puso. Pero what she can do with Itera, pwede pong sa heart failure, kasi sign of heart failure po yun. So, i-blow niya po yung mismong heart area for 15 minutes. Yung heart niya, yung chest, yun pong gagawin niya. Wala daw po siyang heart ailment, Doc. Sorry. But with heart ailment. Sorry. Chronic bone marrow disorder. Okay, Doc. Kala ko without eh. Okay, ang anak niyo po, okay, nabasa na. Meron pong nakapangbukol sa right breast. 23 years old. Bukas punta ng OB-GYN. Ilang minutes daw po i-blow? Meron siyang, please, May hindi ko bukol nakuha. daw po. Meron siyang? Meron daw pong nakapangbukol sa right breast. 23 years old po siya. Ilang Sige, minutes daw po ang pag-blow? Okay, so try niya 15 to 30 minutes, 2 times a day. Kasi at least yung age niya, medyo most likely yan ay fibroadenoma. Yun yung mga benign tumors. Yan. So habang maagap, buti na agapan na-discover agad na yung kanyang breast mass na yun. Okay, great. I think this is a testimony po from Miss Anna of Canada. Siya daw po ay na-diagnose ng glaucoma last 2013. Sabi po ng doktor, mabubulag na siya in 10 years. At ginamit po ang Itera Care, yung classic talaga, yung kauna-unahan, na merong cool setting. Nawala ang glaucoma in just 6 months. Bumaba pa ang grado ng vision. Amazing device indeed. Bali, itinututok niya daw po ang device while blowing, and before that, ini-spray niya ang charged water. So, yun po para sa may mga glaucoma. Okay? So, pwede po ang Itera Care, just spray. Makakatulong po ang pag-spray daw ng charged water. Alright. Para po dun sa mga nag-a-ask ng recorded video, just make sure po lang na naka-add po kayo sa Itera Care Community GC kasi doon po namin ipapapost ang video recording po nito. Thank you po. Pwede rin po ba ito sa nagbe-breastfeeding, Doc? Pwede po. Wala pong harm ito sa breast milk at hindi po makaka-apekto sa baby. Opo. All the more na may stimulus po. Yes, pag tinutok po sa breast. Okay. Pwede po ba mag-blow sa other parts of the body ang pregnant at kung okay sila mag-drink ng charged water? Okay po. So ito po as long as ikaw po ay nasa second trimester na ng pregnancy, okay lang. Pero pag yung first trimester, yung first 3 months, kahit po sa other area,
advice po natin, just a precautionary measure, huwag na rin po munang gumamit. Pero kung nasa second trimester, that means 4 months up, pwede pong gumamit ng Itera. Okay. This is a concern po, no, from Miss Malu. I used Itera Care for 1.5 months because of my papillary carcinoma, which was diagnosed in 2001. May mga tumubo sa mga areas where I blow it, sa neck, sa armpit, groin, at lumalaki siya. Kaya I stopped using it last January po. Patuloy na lumaki ang bukol. Patuloy daw po na lumalaki ang bukol. This week, nagpa-abdominal UTZ ako. May tumubo rin sa tiyan ko at lumaki ang spleen. So, nag-stop na po siyang gumamit last January pa. Tapos, this week daw po, nagpa-abdominal UTZ daw po siya. Tapos, may tumubi pa daw po sa tiyan niya at lumaki daw po ang spleen. So, any advice daw po, Doc? So, pagka ganyan kasi talagang dapat is, mag-consult ka dun sa isang oncologist. Kasi very aggressive yung tumor nung tumubo sa iyo. Di ba, nagkakametastasis na. So, siyempre, ang nga natin with Itera, hindi naman sa lahat ng pagkakataon is, kumbaga, Itera ang sagot. Although, sabi nga natin, it can retard yung pag-ano ng grow ng mga cancer cells or eliminate cancer cells. Pero, may pagkakataon kasi na pag very aggressive yan, katulad nung dati na sabi niya ay yung nagtanong din sa atin dati na bakit daw nung kailan siya nag-Itera siya, pero bakit nag-continue pa rin po yung breast mass ba niya, yung cancer niya. Yun na nga kasi ang tawag dito, ang cancers kasi very erratic yan, very erratic. Sometimes na medyo dahan-dahan pero may times yan na biglang dadami ulit. So pagka ganong instances, we recommend na talagang dapat i-ano mo yung inyong doktor, kung i-refer ka sa oncologist, ibig sabihin ng oncologist, cancer specialist. So bali, maplano kung anong gagawin. Pero at the same time, para sa akin, you can continue using your Itera. Okay, so yan po ang advice. Okay. At meron naman po talagang nagre-recur po ang cancer, Yes. whether gumagamit ng Itera Kasi Care or hindi po. ang cancer very predictable. Meron yan yung, di ba, marami diyan yung pagminsan walang symptoms. Pero pag nagka-symptoms niya, ang bilis, 1 to 2 months. Kita mo, bumigay agad yung pasyente. Yes. Meron naman yung iba, ang tagal-tagal na, at merong nakakasurvive, merong nagkakaroon ng sinasabi nating remissions, kaya tayo meron tinatawag ng mga cancer survivor. Di ba? Ganun yun. Yes po. All right. Thank you so much, Doc. From Missouri, how do we treat po ang mataas ang PSA? PSA, dun po sa yun po yung sa prostate area, iboblo po nyo 15 to 30 minutes, 2 times a day. Oo. Sabi nga po ni Rudolph, yan Sa po puson, yung puson, kasi andun ang prostate. yan daw po ang pinakamahalagang parte ng katawan ng lalaki na i-blow. Yung dyan daw po, okay. All right. All right. Tonsillitis, Doc. Sa may tonsillitis po, paano daw po i-blow? 12 years old. Okay, so pag gargle ng ng charged water, and then nakabuka ang bibig, i-blow mismo direkta sa bibig niya. Nakanganga para maano yung tonsil. Nakanganga pag blow. Oh. Yung low heat lang. Yung kaya lang kung po hindi ng ma-tolerate yung mismong nakanganga, pwedeng idiretso na lang dito. Hindi dito sa leg dito dito dapat. Nakadiretso pa ganun. Hindi, kasi baka iboblo niya dito lang. Dapat pa ganun ang direction. Pataas. Kasi ang tonsil, di ba, nado sa loob. Baka mamaya iboblo niya dito. Dapat ang direction ng pagboblo papunta dito sa neck. Upper niya. Sa lalamunan mismo. Okay. So, kung kakayanin po, mas maganda diretsyo. Kaya kailangan po nakabukas yung bibig. Okay po. Kapag may bukol daw po sa elbow, saan daw po ibublow?
So ano kayang klaseng bukol yun? Pwede bang TOFA yun? TOFOS yung bang sa gout, ano, di ba? Yung mga iba meron. Or pwede kasing lipoma. Pwedeng, so, try nyo lang po kasi dapat ay makita din ng doktor. Pero kung ano talagang bukol yun. Kasi baka mamaya all the while, akala nyo kung anong bukol lang, ano kayo. Pero kung tatatry nyo sa itera, i-blow nyo mismo yung parting may bukol 15 to 30 minutes 2 times a day. Pag hindi nag-i-improve yan within 2 hanggang 1 month, di pa-check up nyo sa doktor. Yes po. Okay. Okay. May taas ang creatinine tapos mababa ang hemoglobin at diabetes. Diabetic. Blurred eyes, maganda po ba ang iTera Care? At ilang minutes daw Yes po? po. So, una po ay di dapat ay kayo ay na-check up. Kasi yung binanggit ninyo, yan po ay complications po ng diabetes. Yung chronic kidney disease sa mata, ano pa yung nabanggit niyang isa. So, yung po nabanggit mo kanina, is yan ay complications ng diabetes. So, ang iTera po ay yung katulad po ng protocol na nabanggit ko kanina. So, yung blowing guide na yung basic protocol and then i-blow yung liver at saka po i-blow yung kidney. 15 minutes sa may liver area, yung stomach area, tapos 15 minutes po yung kanyang kidney area, lower back. Yes, okay. Marami pong nagtatanong kung saan pong GC makikita yung video. Sa iTera Care Community GC po, you have to ask your sponsor na mai-add po kayo doon para po, iba-iba na po kasi iTera Care Community GC1, ngayon po nasa GC7 na po tayo. So you have to ask your sponsor or kung sino po yung nag-invite sa inyo dito po sa Zoom na ito, sino po ang nag-send sa inyo ng link. Yun, pwede nyo po silang tanungin. Okay, kasi doon po, probably doon po nila yon nakita. Ito pong Zoom link na to, doon po sa iTera Care Community GC. I already typed na po, yun po, dito po sa ating group chat. So, just check it out po. Thank you. Kaya daw po bang makatanggal ng melasma ang iTera Yes. Care? Yes po. Kung meron kayong pro, the better. Pero kung hila naman, kung classic lang, basta gamitin yung panghilamos po yung charged water and then blow mo po yun, ang face mo. Yeah. Actually po, nakarinig po ako ng ganyan. Meron po siyang melasma. Natatakot po siyang gamitin ng iTera Care kasi sabi daw po ng derma, hindi daw po pwede ang init sa may melasma. Mainit. Pero kasi iba naman kasi ang iTera Care. Yung terahertz niya bali ang mag-clear up nung kanyang melasma. Okay. So, dapat po ba, Doc, yung pinaka-low setting po ng heat yung gagamitin or kung may Yes, yung low heat lang, yung low heat. Try nyo kasi kanya-kanya tayo ng tolerance din. So, kasi baka mamaya pag sobrang mainit, mamula, pag namula, baka mamaya lalong umano yung melasma niya. So, unti-unti lang po, try nyo lang po ng mga 5 minutes muna, tapos hilamos, after 5 minutes, milamos. And then, pag ulit, hilamos po ulit. Huwag kayo matakot mapapasma, hindi po mapapasma eh. Kasi low heat lang naman. Opo. Okay. Okay. So, wow! Wow, Doc. Tapos na po pala tayo at hindi ko Yes, thank you. napansin ang Medyo oras. mahina kasi internet namin, kaya ako nahihirapan din. Sakto lang po, no? It's already 10:05 na rin po pala. Hindi ko Yes, napansin yung time. sige. But ayun, naubos po natin lahat ng questions. Maraming salamat po sa lahat po ng nagstay up until now po. And of course, we'd like to thank you, Dr. Alex Ibay, Yes, for welcome. really taking time to be here tonight. Good night, everyone. Good night, everyone. We hope to see you next bless week everyone. po. God bless. Just continue sharing the iTera Care device po to everyone. Thank you so much. Good night. Thank you. Good night.